Parang ganado ngayon yung mga players, lalo na si Anthony Davis. Meron agad siyang 21 points, 11 rebounds at 2 blocks sa first quarter pa lang ng game nila versus Hornets. Umabot pa ng 20 points ang lamang doon ng Lakers sa first quarter, 39-19. Dalawang players pa lang since 2000 ang nakagawa ng 20 and 10 sa first quarter, bukod kay Anthony Davis yung isang player si Giannis. Kaso lang binawi ng Hornets sa second quarter yung lamang din nitong Lakers mula nang si LaMelo ay nagkaroon ng injury at umalis ng game. Mukhang merong mapapalitan sa All-Star lineup. Binalik lang din si Anthony Davis nung nasa 5 minutes mark na ng second quarter at dun ulit nakabawi yung LA. Sa third naman naibaba pa ng Hornets yung lamang sa single digit, pero si AD 36 points 18 rebounds na. Buhat na buhat ni Anthony Davis, nangihingi pa ng isang sentro yan, taga-atang. Naibaba pa ng Hornets ang lamang sa 3 points sa fourth quarter na muntikan pang mag-choke doon yung Lakers. Buti pumapasok yung mga free throws din ni AD. Meron siyang 42 points, 23 rebounds, 8 out of 10 sa free throw area. Pero ito kasi yung backstory doon. Bago kasi ang game ng Lakers at Hornets, merong interview si Anthony Davis kay Sham. Patungkol to sa matagal na niyang pinapangarap at nirereklamo na manalo si Anthony Davis ng Defensive Player of the Year. Tinanong kasi ni Sham kung agree ba si AD na si Wemby ang mananalo ng award ngayong season dahil nga siya ang frontrunner. Doon parang pahapyaw na pinatamaan ni Anthony Davis si Wemby na yung narrative para sa Defensive Player of the Year pinupush talaga papunta kay Wembanyama na nag-a-average ngayon ng almost 4 blocks per game. Matagal na pinapangarap ni AD na manalo sa nasabing award. Sa technicality nga kasi si Wemby ang frontrunner doon na manalo kasama si Dyson Daniels. Matagal na rin sinabi ni AD dati pa na hindi niya na iniisip yung award. Hindi ko na rin maintindihan kung ayaw niya ba o hindi niya gusto. Dahil yung narrative talaga since last season pa, pinapasok dito kay Wembanyama na pinatatamaan ngayon ni Anthony Davis. Ang sinabi pa doon ng ibang mga writer, nung time na si Rudy Gobert ang nananalo, tahimik lang si AD at hindi niya pinatatamaan si Tito Rudy. Sa last 5 years din, 2 beses nakasama si AD sa All Defensive First Team, 2020 at 2024. Sa pagitan ng mga taon na yan, injury ang inaabot niya. Base kasi kay Anthony Davis, narrative yung pinagbabasihan dito kay Wembanyama. Pero kung pagbabasihan yung stats, lamang ng malaki si Wemby sa advanced stats pa lang. Lumamang lang si AD dito kay Wemby pagdating sa steals per game. Pero pagdating sa defensive rating, 104 itong si Wembanyama, 108 naman si AD. Kung meron man di umanong player na may karapatang magreklamo na bakit hindi siya nananalo ng Defensive Player of the Year Award, so sila may sabi nito, sinabi ko lang. Ang player na to si Bam Adebayo, nung malapit pa siya sa mukha ni Dwight Howard dahil si Adebayo ang legit big man na nakakastop ng kapwa big man din gaya ni Jokic. Kulang din ng sentro ang Miami pero hindi siya nagre-request ng another center. 3 sunod na taon na nasa defensive player candidate si Adebayo. Ang pinakamalapit niya 2022 season. Mali din di umano ang timing ni Anthony Davis dahil kahit natatalo yung San Antonio, hindi bumababa ang defensive rating ng team dahil 70% ng depensa ng San Antonio na kay Wembanyama base sa stats. Saka parang duda ako dun sa interview ni Anthony Davis, parang pang-hype lang at pang-marketing. Dahil parang hindi naman sasabihin agad-agad ni AD ng direktahan na mas pinapaboran si Wembanyama na manalo kumpara sa kanya.